Magandang umaga. Meron na ba kayong napipili na iboboto ngayong halalan sa 2025? Nakakatamad ng bumoto. Bakit? Wala naman kasing mapagpipilian sa mga gustong tumakbo. May trapo, may mga nuisance, may panabla, may mga walang alam, at may mga artista na gusto lang sumunod sa nakapasok na paswelduhan lang ng bayan. Sobrang baba na ng kalidad ng Senado natin. Pinababa ng mismong taong bayan. Dahil pinanalo nyo ang mga walang alam, may pangalan lang at kasikatan lang. Pero ang kanilang kaalaman ay hindi naman dapat sa trabaho na gusto nilang pasukan. Nakakahiya na tayo. Pero tayo din ang unang-unang nagrereklamo dahil walang nababago sa bansa natin. Kayo mismo naglagay sa kanila. Mga taong nakakatulong na sa labas ng politika pero walang alam naman sa paggawa ng batas. Mga senador na mas marami pa ang staff kesa sa basketball team. Ano pa silbi ng binoto niyong senador kung walang sariling pag-iisip? Nakakahiya na tayo. Bumoto tayo ng tama ngayong 2025. Hindi ba tayo nag-iisip na ang mga binoboto nating walang alam at gumagamit lang ng pangalan ay sinuwelduhan natin ng walang ginagawa? Tignan natin at alamin ang mga pagkatao ng mga tumaktabo ngayong eleksyon. Alamin natin ang kanilang plano at kanilang gagawin. Hindi puro mahirap krimen o puro malalaking salita na nagamit na noon pang panahon ng Hapon. Ano ang solusyon? Kung walang masabi solusyon na konkreto, huwag niyo na iboto. Huwag tayo bumoto dahil sila ay kilala, kaibigan o kadikit ng iyong idolo. O tumutulong at nabigyan ka lang ng jacket noon, iiboboto mo na. Ang boto mo ngayong ang makakapagpabago sa ating bansa at ating pamumuhay. Kung ang iboboto mo ay mangmang sa batas, may kaso, suportado ang politikong may kaso o may issue ng korupsyon, ikis mo na yan. Hindi yan makakabuti sa bayan. Kukuha lang yan ng pera ng bayan, magpapatawa, magpapakita ng katangahan at kabobohan. Ang Pilipinas ang magiging kahiyahiya. Kaya bumoto ka ng tama. Huwag kang maging tanga. Pilitin mong tuklasin ang pagkatao ng bawat kandidato na gusto mong iboto. Ngayon pa lang kilalanin mo na kung anong klaseng tao ang isang kandidato na gusto mo iboto. Anong klaseng pamilya meron siya? Anong klaseng ama o ina siya? Ano ang mga nagawa niya sa kanyang mismong trabaho? May nagawa na ba siya para makatulong sa bansa? May sapat ba siyang kaalaman para sa tinatakbuhan niyang posisyon? May puso ba siya para makita at maramdaman ang nararanasan ng mga ordinaryong tao? Kailangan mas marami ang check sa mga requirements na ito. Kung puso lang ang dadalhin niya pero walang kaalaman, ekis na yan. Kung nakataulong nga yan, may puso pero makikita mo na masama ang ugali mapaharap o likod ng kamera, naku mas malala pa yan kapag nagkaroon yan ng kapangyarihan sa gobyerno. Alamin natin lahat. Matuto tayo gumamit ng social media para alamin lahat yan. Walang katumbas na pera ang gating boto. Sana ay nakapagbigay ako ng konting perspektibo sa inyong lahat. Vote wisely.